Ba ako? Opo, opo, naririnig po namin kayo. Malinaw po. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. As'adallahu masa'akum jami'an bikulli khairin ayyuhal musyahidin al-kiram. Kama ta'awadtum nahnu fi birnamiz da'wah islamiyah bimawdu' as-siratun nabawiyah. Isang mapagpalang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga estudyante na palagi nakabang sa atin sa tinatawag na paksa na ito, Siratun Nabawiyah. Mga sister, mga kapatid sa Panampalataya Islam, ang ating pag-usapan ay ang puok ng kanyang kapanganakan at kabataan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napag-usapan po natin nakaraang Tuesday at tungkol sa pagkukup sa kanya o pag-aalaga sa kanya, halim sa diya at yung po mga ibang mga pangyayari sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ay ang puok ng kanyang kapanganakan at kabataan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak noong taong 571 sa tribo ng Quraysh na siyang tinuturing na pinakamarangal sa mga Arabo sa Makkah, ang tumatayong kabisera ng relihiyon ng Tangway, Peninsulang Arabia. Ang mga Arabo ay magsasagawa ng Hajj sa Makkah at naglalakad sa palibot ng Kaaba na itinayo ni na Propeta Abraham alayhisalam, ang kanyang anak na si Ismail alayhisalam. Ang propeta ay isang ulila. Ang kanyang ama ay namatay bago siya ay pinanganak at ang kanyang ina ay namatay nang siya ay anim na taong gulang. Ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib ang siyang nag-alaga sa kanya nung namatay ang kanyang lolo. Ang tiyuhin niya na si Abu Talib ang siyang nag-alaga naman sa kanya. Ang kanilang tribo noong panahon na iyon at ang mga ibang tribong naruroon ay sumasamba sa mga idolo na yari sa bato. Ang mga ibang idolo ay nilagay sa paligid ng Kaaba. Ang mga tao noon ay naniwala na ang mga idolo ay nakapagpapagaling at nakapagbibigay ng biyaya. Ito yung mga panahon Ahdul Jahiliya o kaya sa mga panahon ng kamangmangan ang panahon na ito. Ang Propeta Muhammad ay isang mapagkatiwalaang tao at hindi siya marunong magtaksil at mandaya at magsinungaling. Hindi siya marunong magtaksil at mandaya at magsinungaling. Kaya siya ay tinaguriang Al-Amin o ang mapagkakatiwalaan. Ipinagkakatiwala at iniiwanan sa kanya ang mga mahalagang ari-arian ng mga tao kung sila ay naglalakbay. Siya rin ay tinaguriang As-Sadiq, As-Sadiq o ang makatotohanan dahil hindi siya marunong magsisinungaling o hindi siya marunong magsinungaling. Siya ay magandang asal, magandang pananalita, nais niyang laging makatulong sa mga tao, minamahal siya ng mga tao at siya ay ginagalang ng dahil sa angking kagandang pag-uugali. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan ikaw o Muhammad ay nasa ipinagkakapuring antas, puwaran ng kagandahang asal at ugali. Ito'y sinasabi sa banal na Quran na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatutunayan ang Propeta Muhammad sallam ay siya ang pinakamataas na antas ng kanyang pag-ukali. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang karagdagan mga kapatid, mga sisters,
Si Thomas Carlyle ay nagsabi sa kaniyang aklat, Heroes, Hero, Worship and the Heroic in the History. Ngunit mula sa kaniyang kabataang gulang, siya ay tinaguriang bilang matapat na tao. Ang kaniyang mga kasamaan ay tinatawag siyang al-amin, ang mapagkakatiwalaan. Siya ay taong makatotohanan at may katapatan. Makatotohanan sa kaniyang mga ginagawa, sa kaniyang mga salita at isip. Subalit siya ay pinag-isipan ng masama ng iba. Siya ang taong di masalita at siya ay tahimik kung walang makabuluhang sasabihin. Ngunit siya ay matalino, matapat kapag nagsasalita at laging maganda at makahulugan ang mga paliwanag sa mga paksa. Ang kaniyang mga pangungusap ay may katuturan at may kahalagahan. Sa kaniyang buong buhay, nabatid namin na siya ay matatag, buo ang loob, itinuturing ang lahat bilang kapatid at siya ay tunay na tao. Siya ay formal, matapat na tao, ngunit magiliw, masayahin, palakaibigan, mga tao na pagtawa ay hindi makatotohanan. Ang kanilang pagtawa ay hindi makatotohanan at mayroon namang hindi marunong tumawa. Siya ay natural, mapagmahal, subalit makatuwiran at makahulugang tao. Siya ay tigib ng liwanag sa kaisipan at patuloy sa kanyang layunin na malawak na disyerto. Ang Propeta Muhammad SAW ay madalas magtungo at nanatili sa loob ng yungib ng Hira bago siya nahirang bilang propeta. Siya ay laging nagpapalipas ng maraming gabi noon. Hindi siya gumawa ng kasinungalingan, hindi siya uminom ng anumang nakalalasing, at hindi siya sumasamba o sumumpa sa mga idolo at hindi rin nag-alay ng pagkain o anumang bagay sa mga ito. Siya ay pastol ng kawan ng tupa na pagmamayari ng kanyang mamamayan. Ang Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, ang bawat propeta na itinalaga ng Allah ay mga pastol ng kawan ng tupa. Ang kaniyang mga kasamaan ay nagtanong, pati ba ikaw o propeta ng Allah? Siya ay sumagot, oo, inalagaan ko ang mga kawan ng tupa ng mga tao ng Makkah. Ito'y mababasa sa Hadith Bukhari. Ito ay 2143. Ito ay mababasa doon sa Sahih Bukhari. Nang siya ay 40 taong gulang, nakatanggap siya ng revelasyon habang siya ay nasa loob ng yungib ng Hira noon. Ang ina ng mga mananampalataya na si Aisha, kalugdan nawan siya ng Allah, ay nagsabi, ang unang bagay na nangyari sa sugo ng Allah tungkol sa kapahayagan ay nasa anyo ng panaginip na kanyang nakikita sa kanyang pagtulog at nagkatutuong. Hindi niya makikita ang isang panaginip maliban na ito ay nagkatutuo, tulad ng liwanag ng pagbubukang liwayway. Pagkaraan nito, ang pagiging mapag-isa ay kinagiliwan niya. Kaya siya ay lagi nang nagtutungo sa yungib ng Hira at inilaan ang panalangin doon para sa maraming bilang ng gabi at magdadala siya ng pagkain at nagbabalik lamang sa kanyang asawang si Khadija upang muling kumuha ng pagkain para sa gayon ding pananatili sa yungib. Ito ay nagpatuloy hanggang ang kapahayagan ay dumating sa kanya habang siya ay nasa loob ng yungib ng Hira.
Ito ay nagpatuloy hanggang ang kapahayagan ay dumating sa kanya habang siya ay nasa loob ng yungib ng hira. Ang anghel ay dumating sa kanya. Ang anghel ay dumating sa kanya at nagsabi, basahin. Pasensya na po, may tumatawag sa atin. At ito ay ipapatuloy po natin, inshallah. Ito ay nagpatuloy hanggang ang kapahayagan ay dumating sa kanya habang siya ay nasa loob ng yungib ng hira. Ang anghel ay dumating sa kanya at nagsabi, basahin. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, ako ay sumagot sa kanya, hindi ako marunong bumasa o magbasa. Kaya ako ay hinablot ng anghel at idiniin ako hanggang hindi ko na ito matagalan. Pagkaraan ako ay kanyang binitiwan at sinabi, basahin. Kaya ako ay sumagot, ako ay hindi marunong bumasa o magbasa. Kaya idiniin akong muli hanggang hindi ko na ito matagalan. Pagkaraan binitiwan niya ako at sinabi, basahin ito. Kaya ako ay sumagot, ako ay hindi marunong magbasa. Kaya idiniin ako sa ikatlong pagkakataon hanggang hindi ko na ito matagalan. Muli niya akong binitiwan at sinabi, basahin mo. Basahin mo sa ngalan ng inyong Panginoon na lumikha hanggang umabot sa talata aya na hindi na niya nalalaman. Nang siya, si Propeta Muhammad ay bumalik kay Khadija, siya ay nanginginig at nagsabi, balutin mo ako. Kaya siya ay binalot ng kumot hanggang ang takot ay naglaho. Pagkaraan isinalaysay niya ang lahat ng mga mangyari kay Khadija at nagsabi, ako ay nangangamba na may isang bagay ang maaaring mangyari sa akin. Si Khadija ay sumugot, sa pamamagitan ng Allah, hindi ito mangyayari. Hindi ka pababayaan ng Allah. Maganda ang pakikitungo mo sa iyong mga kamag-anak. Ikaw ay nagsasalita ng katotohanan. Tumutulong ka sa mga mahihirap at kapuspalad. Inasikaso mo ang iyong panauhin ng maayos. Pagkaraan nito, sinamahan ni Khadija si Propeta Muhammad sa kanyang pinsang si Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay na sa panahong yaon ito ay isang Kristiyano na palaging nagsusulat tungkol sa mga banal na kasulatan sa wikang Arabic. Siya ay matanda na at bulag ang kanyang mga mata. Si Khadija ay nagsabi sa kanya, o aking pinsan, pakinggan mo ang salaysay ng iyong pamangkin. Si Waraka ay nagtanong, o aking pamangkin, ano ba ang iyong nakita? Ang sugo ng Allah ay nagsalaysay kung ano ang kanyang nakita. Si Waraka ay nagsabi, ito ay ang Anghel Jibril na siya ring ipinadala kay Propeta Moises. Sana ako ay bata pa at mabuhay pa ng matagal hanggang ikaw ay ipagtabuyan ng iyong mamamayan. Ito ang ating munting kasaysayan o kaya maiksing kasaysayan. Pagpatuloy po natin dahil sa kakulangan ng ating oras. Hello, sister. Yes po, Ustad. Okay po. Ang ano natin na yun, as-sual wal jawab o kaya tinatawag na pagtatanong at ang pagsagot, no? Inshallah. Sa mga ano natin diyan, mga estudyante natin, pasensya na po kayo mga sister, pasensya na kayo kasi